God is good all the time. And all the time, God is good. So, napakabuti nating Diyos. Kasi bakit? Nandito tayo. Amen? Na nagbabalik loob sa ating Panginoon na buong kalakasan. Amen? At kung meron ka mang kasakitan, kapatid, standby ka lang dyan. Bakit? Merong gagawin ng Diyos para sa'yo. Amen? Merong gusto na ipahiwatig sa'yo ang ating Diyos sa pamagitan ko. Amen? So, praise God dahil ako ulit ang privilege na maghahayag ng kanyang salita na kanyang binaba para sa akin at ma-bless tayo sa kanyang salita. So, I would like to encourage everyone na tayo muna magsitayo, manalangin tayo na paggabay na bago natin simula ng paghahayag ng salita nating Diyos. Amen. So, hallelujah, hallelujah. Palakpakan mo natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Abba Father, maraming salamat, Panginoon. At ibuti-buti mo na dinala mo ulit ang aming presensya, aming panyapak dito sa iyong bahay panambahan, maging sa online na to, Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na buong kalakasan namin at buong kaluluwa namin na amin pong ibabalik kung ano yung narapat sa iyo, Panginoon, na makinig kami sa iyong mga salita, O Diyos, at yung kalakasan namin at yung mga regalong buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At muli, dinudulog ko po aking presensya, Panginoon, na sa maghahayag ng salita, Panginoon, na inyo pong i-bless, Panginoon. At punuin po sa iyong banal na Espiritu upang lahat ng salita na lalabas sa aking panglabi, Panginoon, ay ma-bless. I-bless mo po, Panginoon, at ikaw ang manguna sa pagtuturo, Panginoon, kung mag-manifest sa kanila, O Diyos, sa mga nanonood, Panginoon, at nawa, maunawaan ng husto yung i-reveal na salita, Panginoon, at hindi yung mga kahinaan ko, Diyos, ang makikita, O Diyos. At pinapalahan ko, Panginoon, na nawa, wala disturbo na gawang kaaway, Panginoon, in the name of Jesus. Kinakasulat po namin, Panginoon, at nawa, may deliver ito ng nakapagbigay ng healing and deliverance, Panginoon, at encourage and pag-asa sa mga ibang kapatiran na siyang naghahanap ng kasagutan sa kailang mga kanya-kanyang trials, challenges sa buhay, Panginoon. Maraming salamat at muli, dinadakila ka, tinataas. Walang iba, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. So, it's a blessed Friday sa bawat isa. Amen. So, nandito ulit yung Coach Jeff. Amen. Na siyang maghayag ng salita nating Diyos na walang iba, no? Muli sa kanyang mga salita. Amen. Sa kanyang layunin. Kung ano ba yung gusto niya ipaiwatig. Amen. At isa ako sa mga ginamit. Amen. So, nawa, I pray na maintindihan natin kung ano yung mga word of encouragement sa kanyang salita. Amen. It's a word na siyang nagbibigay ng paggabay, patnubay sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Amen. At to give hope to the hopeless, no, sa ating mga kapatiran at nag-i-encourage din na hanggat may buhay, kung meron kang Kristo, kapatid, may halaga ang iyong bawat buhay. Amen? So, I would like to, yun. So, unahin mo natin yung scripture. Amen? So, ito po yung pinapanalangin ko. Talagang, dapat ma-time team na yung salita talaga ng Diyos. No? So, sabi sa Book of John, chapter 10, verses 27 hanggang 28. My sheep, no? Sabi natin Panginoong Jesucristo, amen? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. 28, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Praise the word of God. So, ito, no, kung ating pong damdamin, ito ay nagbibigay ng encouragement, hope sa mga sinasabi lang wala ng pag-asa sa buhay. Kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo, no, na merong na tagapagturo sa atin o merong Diyos o maging mga taong instrumento, no, kagaya ko na naghahayag sa inyo ng valuable sa ating pamumuhay.
Amen? Patungo sa salita natin Diyos, nawa ating pong maintindihan. So, sabi natin Panginoon, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. So, it's about, no, sa mga tupa. Tayo po yun, mga kapatid. No, tayo po yun na taga-sunod na ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tayo po yung kanyang sinasabi. Sa 28, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. So, tanong ko lang, no? Have you ever felt truly secure? Yung tipong, ay, secure na ako dito. Hindi na ako maghihirap dito. Napaisip ba natin yun? Siyempre, di ba? Kasi sa this world full of strangers, no? Hindi natin alam, sino natin mga kalaban, di ba? So, perhaps in the embrace of loved one, in a safely of your home, or maybe in the certainly of promise keep, no? Na sinasabi natin, maging sa pamahay natin, naroon ba yung seguridad natin? Hindi naman talaga tayo mananakaw, di ba? Wala na bang mananakit sa atin? Amen? At yung pinapangako, no, na sa mga tao o sa labuans natin, talaga bang nakapagbigay na ng seguridad? Amen? So, in a world that often feels chaotic and uncertain, yung alam natin na magulo talaga, no? In between that, no, seguridad pa rin ba natin? No? Naroon pa rin ba? No? In the longing for true security is a deep human need. Oh, need talaga natin mga tao na meron tayong security, seguridad sa ating buhay. Kasi bakit? Di ba? Kanya-kanya tayo na merong tinatawag na kinikip o yung tawag ito, yung dinalagay natin ng mga belongings sa ating buhay na kailangan dito mawala sa akin, importante to. Kung mawala to siya, manghihina ako, mamamatay ako, di ba? Ganyan tayo eh. Amen? So, today, no, we turn to a passage in the book of John. Kasi kinuha ko sa book of John, the Gospel of John, where Jesus, our good shepherd. Amen? So, siya yung nagpapastol sa atin. Kasi si Jesus po ang nagsalita dito. Amen? Kung mababasa po natin sa book of John, puro red po yan. Amen? So, si Jesus po ang nagsabi dyan. Amen? He offers us a profound, unwavering promise of security. No? Na security na hindi natitinag kahit sino pa yung magnakaw dyan. Kung sino pa yung manloob dyan. Kung sino pa yung maninira dyan, hindi siya makakapasok sa buhay mo. Amen? A security that nothing can break. Amen? Sabihin natin, bagyo man yan, no? Cancer man yan sa buhay mo, problema yan, hindi basta-basta makakapasok yan sa buhay mo. Kasi si Jesus yung, tagapastol mo. Siya yung, isa talaga na nagbibigay security sa buhay mo. So, tinatitle, ang title nitong message na to is The Unbreakable Grip, Security in the Shepherd's Hand. So pag-uusapan natin, yung hindi mawasak-wasak na pag-grip, paghawak sa ating Panginoon. At mayroon pang seguridad, na sa dinami naming tao, sa dinadami namin ng mga nasasakupan nating Panginoon, lahat yan ay may seguridad sa kanyang kamay. Amen? So in the scripture of book of John, Jesus speak about his relationship with his sheep. Tayo po yun. Nangungusap siya sa kanyang, sa mga nasasakupan niya. Amen? Kung sino yung mga tao na tagasunod niya, yung nag-obey sa kanya. Amen? Nangungusap siya. Those who believe in Him and obey in Him. Kailangan tagasunod ka at sumusunod ka. Amen? Sa Kanya. So, bibigyan niya ng kanyang seguridad. So, He describes a bond that is intimate, knowing, and utterly secure. No? Nangungusap siya na ito yung dinidescribe niyang seguridad o yung hindi mawasak na panghahawak, yung dapat meron kang intimate o tipong closeness o matalik
na pagsasama, knowing, dapat kilala, no? Kilala mo siya, no? At utterly, yung lubos sa Kanya. Amen? So, nag-describe ang ating Panginoong Hesus kung ano yung sinasabi niya dito. Kasi kung mababasa po natin to sa panguna, nangungusap po siya dito sa mga tao na hindi nakakilala sa Kanya. Bagkus sinasabi niya dito, yung sino man yung mga tagasunod ko, amen, maririnig at malalaman nila yung tinig ko. Amen? So, now, let's unpack these powerful verses na i-discover natin yung ano may mga incredible comfort. Bakit sinasabi na sa Kanyang kamay, sigurado ka. Hindi ito mawawasak. No? May confidence na ino-offer ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, but before that, meron akong tinatawag dito na comedy muna. Amen? Kasi sinasabi rito, di ba? Kung sino man yung nakakarinig sa kanyang tinig, alam niya. Kumbaga, example ko ngayon, ako. Amen? Ako si Jesus Christ. Example lamang, mga kapatid. Amen? Ngayon, narinig nyo ang boses ko, di ba? Pagtatawag ako sa inyo, alam nyo yung boses ko, di ba? Paano pag 30 minutes yung pagitan? Pag tumawag ako, alam mo ba rin ba yung boses ko? Siyempre, di ba? So ngayon, meron akong konting tinatawag ito, memes o yung anong tinatawag doon? Basta yun na yun. So, basta pag sinabi ko na kilala nyo na yung boses ko, amen? Paano na lang? Dumating ako sa harapan ng bahay nyo at sinabi ko, knock, knock! Oh, yun na nga eh, di ba? Yun na nga eh, di ba? Ganon, dapat meron tayong response. Amen? But sadly to say, kaya nga, sabi ko, di ba, knock, knock. Di ba? Minsan, ang sinasabi natin, sino yan? Di ba? Kakasabi ko lang kanina, pag narinig mo yung boses ko, kilala mo na ako. It means, alam na natin yung sino yun. Ang response natin is whether pangalan or kami diretso, di ba? So, now, this is the mark of the true sheep. Ito ngayon, yung isa, na mga mark o yung palatandaan na ikaw ay tupa ng ating Panginoon. Para hindi na mo na masasabi, sino yan? Taga saan ka? Di ba? In short, meron kang tanong. So, ito yung palatandaan ngayon. Kasi bakit? Sinabi nga natin, Panginoon, kanina, di ba? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, pag bulay-bulayan po natin itong verse na to, dito po tayo iikot. Amen? Para mas, sabihin natin, maliwanagan tayo. Amen? So, now, sabi natin, Panginoon, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. So, in short, alam na ng kanyang mga tupa kung ating Panginoon ay nangungusap sa bawat isa. Tama po ba? Amen? So, before Jesus speak of security, He provides first the characteristics of those who receive it. So, pag-uusapan mo natin, ano ba yung mga karakteristik ng mga taong to pag alam na niya, oy, tao ko to. Amen? So now, this is about isn't about earning salvation, but about a natural overflow of relationship with the shepherd. Kasi, kung nakikita po natin o napapansin natin sa mga shepherd, sa mga tupa, pag tinawag yan, kung merong boses ng kanilang tagapangalaga, agad-agad yan naririnig. Diba? Nag-uumpukan agad yung mga tupa. Amen? So, pag tinawag po tayo, it's not about na, ay safe na tayo.
no? Binigyan na tayo ng kalayaan, but about the natural overflow. Na kung yung tipong, uy, nandyan na yung amo, dali na kayo, alin na kayo. Diba? Kumbaga kung sa atin, pag mayroong kainan, kainan na. Diba? Alam na natin kung saan tayo pupunta. Diba? So, now, it's a relationship of mark, no, of the true worship. Unang-una dito, no, sinabi niya, my sheep hear my voice. Yun. Amen? So, unang-una dito, naririnig ng tagasunod ko ang aking tinig. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. No? This speaks of an active. Aktibo ba? Hindi ka nabibingi. Hindi ka mapapasabi na, sino yun? Sino yan? Di ba? Kagaya kanina, knock knock. Sino yan? Who's there? Di ba? It's not just about hearing sound, but about recognizing the shepherd's voice. Kaya, kapatid, pag sinabi nating, no, makikidwell tayo sa ating Panginoon, aktibo ka dapat. At alam mo kung ano yung tinig na ating Panginoong Jesucristo. Amen? In amidst that clamor of the world, kahit na mayroong mga hiyawan, hiyawan o mga sagutan o mga lauded na mga sinasabi ng mundo, alam mo agad. Kaya nga may sinasabi na conviction di ba? Pag Kristiyano ka na, bakit pag nakikita ko na mali, meron agad na bumubulong sa ating tenga, di ba? Sa ating presensya, ay, di ko nagagawin to. Mali to di ba? Dan yung palatandaan na isa kang tagasunod nating Panginoong Jesucristo. Kasi hindi lamang na dinidinig mo yung boses, bagkos yung nare-recognize mo na, ay, ito yung pangungusap sa akin nating Panginoong Jesucristo. Kaya, it implies a readiness to obey and a desire to understand His will. Kung minsan, meron siyang pinapaabot. Pag sabi niyang will, ito ay, mga kagustuhan para ma-answered yung mga pinapanalangin mo. Amen? In a world full of competing voice, kasi talagang maraming mga tao, di ba? Mga advices, minsan nakakalimot tayo sa ating Diyos na dapat siya pala yung prioridad, hindi yung ibang tao, di ba? Kaya, minsan natatakot tayo. Competing voice of what? The voice of fear, natatakot tayo, baka hindi agad sagutin, papaluin ating Diyos, or the voice of doubt, nagdududa ka, kasi makasalanan ka nga, mayroon kang nagawang mali sa Kanya, amen? Or a voice of cultural trends, yung mga nauuna na yung mga tao na meron kang comfort, doon ka agad nagpa-advise, di ba? So, ngayon, kapatid, makikita sa ating buhay na totoo tayo na tupa nating Diyos pag inuna natin siya. Amen? Alam mong meron kang struggle, alam mong na meron kang trial sa buhay mo. Naririnig mo na yung boses nating Panginoon na siya yung unahin. Bakit di mo siya sinagot? Bakit hindi mo siya pinagbuksan? Bakit sinabihan mo siya na, who's there? Di ba? Bakit sinabihan mo pa, sino yan? Di ba? Bakit hindi na lang natin buksan ang ating puso, na, Lord, pasensya ka na. Meron ulit akong problema. Di ba? Hindi agad dun sa Bombay. Hindi agad dun kay sister, kay brother. Amen? Kasi, if we do actively tune our ears to the voice of Jesus Christ, His Word and His Holy Spirit will be guided you. Lalo na pag ikaw'y Kristiyano na, kapatid. Kaya isa yun sa palatandaan na totoo kang tupa na ating Panginoon. Na tayo ay dapat talagang nakikinig sa Kanyang salita. Yun dapat ang unahin natin. Amen? Kaya pag kumatok
ang ating Panginoon sa ating pintuan nating puso, amen, pagbubuksan agad natin. At sabihin natin, Lord, ikaw ba yan? Pasok ka, Lord. Di ba? Yan po yung sinabi niya sa book of Hebrews chapter 3 verse 20. Kung di ako nagkakamali. Amen? So, now, pangalawa. Ano yun? I know them. So, down pala. Yun. Ayun, I know them. Alam ng Diyos kung sino tayo, kaya nandyan siya sa pintuan ng ating puso. Amen? So now, this is a profound statement of intimacy. Merong malalim malalim na relasyon, kaya nandyan siya sa presensya mo, nandyan siya sa puso, laging kumakatok. Amen? So, merong kayong relationship. Malalim yung kapatid kasi pinuntahan ka pa niya. Amen? Jesus doesn't just know about us. Hindi lamang na alam tayo. He knows us. Kilala niya tayo, kapatid. He knows our past, our present, our future, our deepest desire, our hidden fears, our every thought. Alam niya po yan lahat. Bagkus nandyan siya sa presensya mo, nandyan siya sa puso mo, kumakatok. Kasi bakit? Alam niya na meron kang, dinidesire, amen? O meron na takot sa puso mo. Hindi mo lang, makausap ang ating Panginoon. Kaya lumalapit na siya, kapatid. Amen? Kaya pag ikaw ay lalapit, alam niya na ikaw ay totoong tupa niya. Isang palatandaan na pag lumapit na siya at pinagbuksan mo, ay totoong tupa ka. Totoo kang tagasunod sa Kanya. Oo, marami sa atin magsasabi, bakit hindi dininig na ating Panginoon? Kumakatok pang ating Panginoon Yun yung time niya pagbubuksan, pakikinggan. So it means we need time to Jesus Christ na mangusap tayo. Kasi nakakalimot na tayo kahit na magpasalamat every morning. Ating mga devotion, di ba? Nakakalimot tayo. So, this isn't a superficial acquaintance. Hindi lamang nakakilala. Amen? O hindi lamang nakilala natin ating Panginoon, pagbubuksan na natin. It's a deep, personal, and loving knowledge. Amen? Mayroong nanalalay tayo dun sa buhay. Between Jesus and you. Amen? Loving knowledge. Yung pagmamahal, hindi lamang na, mahal ko ito aking Panginoong Jesucristo kasi binibigyan. Hindi. Knowledge, karunungan. Amen? Na hindi ka mapapariwara, hindi ka masasaktan. Amen? Think about, knowledge na nag-iisip ka na comfort of being truly known and still loved. Na kahit pinagsasabihan tayo na ating Panginoon na mali yan, amen, nandito ako para ituwid ka. Dapat, yung pagmamahal naroon pa rin kahit na masakit. Kasi alam naman natin na pag totoo, yun yung isa sa nagpapatibay sa relasyon. Kasi bakit? Nakikita mong mahal ka ng isang tao, mahal ka ng ating Diyos. Amen? Yun nga, di ba? Sasabi sa Makamundo, pag lagi kang pinapalo ng nanay at tatay mo, di ba? Mahal ka niyan. Amen? So, now, this is a profound, amen, malalim na statement, being intimacy sa ating Diyos. So, palatandaan niya na pag pinapalo tayo, mayroong mga trials o problema na yan, amen, kapatid, huwag mong isipin na negative na agad yung buhay mo. Amen. Isipin mo na ito yung isa sa mga estado na mapalapit ako sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At mayroong Kristo na, magbibigay sa iyo ng mga palatandaan. Amen? Sabi nga sa Jeremiah 33:3, di ba? Na dumulog ka lang sa Kanya at
ibigay niya yung mga hindi natin maarok na mga bagay-bagay at kanya pong ipapakita sa atin. Amen? So, pangatlo, ano pa yung mga palatandaan ng totoong tupa sa kanya? And they follow me. No? Sumusunod, tagasunod tayo niya. Sumusunod ka kung ano yung mga ginagawa niya. Siyempre, masakit man, kasi alam natin ating Panginoon Jesucristo ay nagtuturo ng tuwid. At ayaw niya sa pagkakasala. Habang sumusunod tayo, amen, natututo tayo na maging matuwid sa ating buhay. Amen. Hindi lamang na nagpapalinis tayo o nagpapakabanal, bagkus banal ang ating Diyos, kaya sinusunod natin siya. Amen. It's about listening and knowing lead to following. Kasi sinusunod natin at pinapakinggan natin kung sino yung nangunguna sa buhay natin. 'Di ba? Kung iyan tulad natin sa ating trabaho, sino ang sinusunod? 'Di ba? Yung mga amo natin, mga manager natin, kung ano yung mga sinasabi nila kasi yun ang wasto at ayos sa trabaho. Ganon din sa ating Panginoon at mas mahigit pa doon kasi bakit? Nag-i-invest siya ng eternal life. Putong ng buhay. Following Jesus means aligning our life with His teaching, His example, and His purposes. Ano ba yung mga teaching niya? Marami. Pero isa sa mga maganda na kanyang teaching niya, pakamahalin mo ang Diyos ng iyong buong kaluluwa, buong puso at buong buhay mo. Ano yung example dun? Siya. Amen? And ano yung purposes? Na sa mga layunin niya, makuha po natin at makuha natin yung kanyang pinepreparang buhay sa langit. Amen? Isa sa journey of discipleship. Nung nagsusunod, tagasunod niya. Amen? We were walk in obedience and trust. Kaya nga tayo sumusunod kasi mayroon tayong tiwala sa nangunguna sa atin. Kaya yan yung pagkakaiba ng boss at saka leadership. Amen? So, Jesus teaches about leadership. Amen? Even when the path is unclear, sumusunod pa rin tayo. That's why meron tayong kasabihan na sinasabi sa mundo, pag nakita ko, diyan ako maniniwala. But the Bible said, maniwala ka muna bago mo makikita. Amen? So now, it's a continuous act of surrender also and commitment. So, the way na sumusunod ka sa kanyang yapak, kahit na hindi klaro sa buhay mo, amen, you surrender also yourself to Him. Kasi, nag-commit ka sa Kanya. Na alam mo na dito ako komportable. Walang disturbance. At talagang merong patnubay at gabay niya. Kasi siya yung nanguna eh. Di ba? Kumbaga, kung sa sundalo, di ba? Pag gera, di ba, sumusunod yan. Kung sino sumusunod, alam, nakikita, alam na kung ano yung daraanan. So it means, susunod ka na lamang kapatid, susundin mo na lamang siya. So, hindi komplikado. Merong comfort. Amen? So, now, in an application, how we do this 3 description to fit us. Simple lamang. Amen? Know His voice. Amen? Kilalanin natin siya para masabi niya na, they know me. And lastly, follow Him. Amen? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, nagtuturo siya ng ikakabuti. Kasi ayaw niya na mapahamak ang kanyang nasasakupan, ang kanyang mga tupa. So now, why the title before there's a security. So ito ngayon yan, security. The unbreakable promise of the shepherd. Kasi meron siyang ipinangako. Pag ating Diyos ang nangako, hindi yan napapako at never, na magbabago yan.
Hindi kagaya ng mga kaibigan, kamag-anak, karelasyon mo na napapako at nawala na. Di ba? So now, this is the unbreakable promise of the shepherd. So, in the verse 8, no? Ating pong pagbulay-bulayan to, he said, "And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand." Napakaganda ng pangako nating Panginoon. Tagalogin ko ha. "At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay." So, pagbulay-bulayan po natin to. So, here is the heart of the promise. Buong puso po ito na pinapangako nating Panginoon. Isipin mo, di ba? Sa tatlong yan, no? He is an overflowing with grace and assurance na dapat, no? Amen? Hindi lamang grasya yung binigay sa atin, bagkos katiyakan sa kanyang mga kamay. Amen? Jesus makes three incredible declarations about the security of His sheep. Ano po to? So, alam naman natin, pero bigkasin ito yung unbreakable, hindi mawawasak. I give them eternal life. Hallelujah. Kasi alam naman natin, pag namatay tayo sa mundong ito, hindi doon mag-e-end, kapatid. Amen? There's an heavenly state. Yun nga ang sabi sa ating Bible study. Kung nakakapatnubay tayo sa ating Bible study, sa ating group page. Amen? So, I give them eternal life, Jesus said. This is the foundation of our security. Pundasyon to ng seguridad. Kasi pag sinabi eternal life, anong meron doon? Wala ng sorrow, wala ng kapighatian, di ba? No more death. Amen? So, sigurado ka kasi eternal life is not just about living forever. It's about a quality of life. Kalidad ng buhay mo, kapatid. Kaya nakakalungkot sa ibang mga kapatiran o kapwa natin na nagsusuicide, di ba? Amen? Dapat, habang buhay pa tayo dito, may kalakasan, kapatid, i-treasure natin yun. Invest eternal life na ibinigay sa atin nating Panginoong Jesucristo. Na dapat na a life in union with God. Dapat meron tayong pagkakaisa sa Kanya. Hindi lamang sa ating mga loved ones, ating karelasyon, amen, sa ating mga kapitbahay, amen, hindi lamang sa ating mga relatives, amen, maging sa kaaway natin, hindi lamang doon na makipagkakaisa o makipag-union doon. Bagkos, put God first. Kasi siya yung, sabi nga kayo na, uma-align sa buhay natin. It's a beginning now and extending into eternity. Amen? Napakaganda, no? Na binuo nating Panginoon. Amen? It's a gift. Regalo po yun, libre. Meron ka bang binayad? Freely given by Jesus Christ. Kaya namuhay tayo sa ganitong estado. Namuhay, kung meron ka mga struggle, kapatid, merong pinapaabot ng ating Panginoon. Kaya, nandyan ka. No? This life is not something we earn or achieve. It's a divine impartation. Amen? Divine. Yung pagbibigay natin sa Kanya. Ano yung divine? Banal. Napakabanalin tayo. Amen? Hindi lamang na maka-earn tayo mga achievements o mga years kayamanan sa buhay, kundi yung impartation divine, yung pagbibigay natin. Amen? Pangalawa, ano yun? And they shall never perish. Pag sinabi din perish, yung nabubulok o yung hindi mapahamak. Kaya nga sinasabi na security, unbreakable promise of the shepherd. They shall never perish. Pag obedience ka sa Kanya, followers Kanya. Amen? Sabi ng ating Panginoon, this is a powerful declaration of
permanence, perish, here means to be lost, destroyed, and separate from God. Amen? So, it's a declaration na dapat sa buhay natin na mayroon tayong Kristo. Dapat nakamark sa atin, no? Na nalalaytay sa atin yung mga pangakong to. Amen? This addresses our deepest fear. Dapat meron tayong takot. No? Takot na mawala. No? The fear of ultimate loss. Of falling away. Na mawala tayo, mapariwara. Or a being of separated from God. Or being eternally separated from God. Nakakalungkot naman yun. Eternally. Baka mahalintulad tayo dun sa mayamang tao at si Lazarus. Diba? In the book of Luke. Amen? Na pag namatay, talagang wala ng second chance, kapatid. Amen? Patuloy kang mauuhaw, masasaktan. Amen? So dapat, ang ating buhay, no? Dapat i-value natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi siya yung nagbibigay, no, ng mga pangako na hindi mawawasak sa kanyang mga kamay. Amen? Ano yung pangatlo? No one will snatch them out of my hand. Isa sa mga di mawasak na pangako nating Panginoon sa kanyang, no, sa nagpapastol sa atin. Anong snatch? No? Hindi mananakaw. Hindi makukuha ng iba. Amen? This is the ultimate, no, picture of unbreakable security. Na kahit nandyan lang yan, nakalatag, kapatid, hindi mananakaw yan. Amen? Imagine, no, na yung nagpapastol sa'yo, di ba? Sinisecure niya yung kanyang mga tupa na walang makapanakit, hindi ka manakaw, hindi ka masira, hindi ka mawalay sa kanya. Saan ka pa nun? Di ba? Hindi ka gaya sa mga iba natin, no? Kapwa, di ba, na kahit sabihin natin, example natin, pulis. Nagbibigay sa atin ng security, pulis. Di ba? Sundalo. Ano pa yan? Marami. Di ba? Pero hindi 100% garantisado na seguridad ka. Example natin, no? Between the war, Iran and Israel, di ba? Kahit sabihin natin, mayroong mga gadget o yung mga intercepted na mga missile, di ba? So, hindi 100% na secure. Talagang mayroong mga distraction sa buhay. So, ito, this praise no one, sabi doon, di ba? This praise is no one is all-encompassing. Kahit na sino man niyang pumapaligid sa atin, kapatid, merong seguridad sa tagapastol. Amen? Which is only one, Jesus Christ. Pag sinabi niya, itong grupong to, sa akin to, walang makapanakit. Walang makapagnakaw dyan. Amen? So now, ano ba yung mga example na makapagnakaw sa atin? No? Ano ba yung mga tipong cannot snatch even? Our enemy. Satan. Amen? Di ko na sinali pala dyan. Amen? Kasi gusto ko na ma-take note nyo, mga kapatid. So, isa sa mga mahirap na kalabanin, no, na mananakaw at mananakop, pagkos sa kamay na ating Diyos, ito sila, no, itong apat na example ko. Unang-una, the enemy, Satan. No? Through he prowls like a roaring lion, he cannot pluck us from Jesus' hand. Kahit na umaaligid yan na parang leon, yung kalaban natin si Satan, hindi yan, no? Hindi tayo makukuha sa kamay na ating Diyos. Pangalawa, yung world, itong mundo. Bakit world? Kasi nandito yung temptasyon, pressures, persecution, o mga filosofiya. No? Yan, no? No one can severe
us from Jesus Christ. Hindi yan makakaputol sa relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Bakit? Kasi pag alam na tentasyon na itong mundo na to, turn 180 degree. Di ba? Like Joseph, no? He flee away that temptation. Pressure sa buhay, persecution. Dahil, bakit? Nananalangin na tayo bago pa yan. Di ba? Pangatlo, anong mga filosofiya? Baka binabaliktad tayo sa mundong ito kasi marami yung mga matatalino. Bagkus, meron tayong Jesus na nagbibigay ng wisdom, proper wisdom. Amen? Di ba? Mag-ating Panginoon, ginamit siya. Tinempt siya nating kalaban, si Satan, di ba? Sa salita din niya, di ba? Kung ikaw ay Diyos, gawin mo tong bato, maging tinapay, di ba? Salita din niya. Pangatlo, no, ano yung mga nag-i-snatch sa atin? Amen? Our own weaknesses. Amen? Nag-i-snatch din pala ating mga paghihina, di ba? So, kaya maranasan natin pag nanghihina tayo sa ating mga failures or shortcomings, minsan nakakalimot tayo sa ating Panginoon na mayroon palang pinangako para sa atin. Kaya minsan napapariwara tayo, nakukuha tayo ng kasamaan, nating weakness, nating kahinaan, or ating mga pain or regrets. No? That's all cannot snatch us from His grip if we remain His sheep. No? Hindi tayo mapariwara. Our security is not based on our perfect performance. Kahit na matalino ka, gaano ka kayaman, amen? But it is perfect power and faithfulness. Amen? So lastly, ano yung makaka-snatch pa natin na matindi? Yung kamatayan sa sarili natin. Amen? So death is not the end for the believer. Alam po natin yun, no? Tagasunod at nag-obey sa ating Panginoon Jesucristo, na yung kamatayan ay hindi yun katapusan. Amen? So, death but is a passage into the fuller presence of the shepherd. No, dapat na ito yung nanalalitan na mas buo yung presensya nating Panginoon na merong eternal life. Amen? Merong naghihintay sa atin na eternal life. Amen? So, imagine, no? This is the clear and comforting na binigay sa atin nating Panginoon. Ayaw mo pa nun? Amen? Kaya, kapatid, dapat guided tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat matuto tayo na magbasa paunti-unti sa Kanyang salita sa ating mga Biblia. Kung wala kang physical, download the Bible apps. Amen? Lahat ng mga lengguwahe, nandyan po. Kasi bakit? High-tech na po ngayon. Meron na ngang AI, di ba? Amen? So, gamitin po natin yon sa maayos at ikakawasto sa ating pagiging Kristiyano. At pagbulay-bulayan po natin yun, baka malito tayo, di ba? Kasi minsan, yung salita natin Diyos ay matalinghaga. Kaya, mag-research tayo. Gamitin natin yung ating mga phone. Naka-iPhone ka pa naman, 128 GB, o ilang GB pa yan. Sayang lang kung sinisave lang natin ng mga walang kapuwang-puwang. Di ba? Kaya, bigyan natin ng value ating mga ginagamit. Amen? So, in a Jesus' hand is very strong, protective, and eternal secure. Ito lang nagbibigay ng eternal secure, kapatid. Na kung nandyan ka na sa kamay na ating Diyos, kapatid, pinapangako sa atin yan na ating Diyos na hindi ka na mananakaw. Amen? So now, our security rests not on our ability to cling Him. Hindi lamang na andyan siya, nakakbay tayo, hindi lamang noon, but on His unwavering grip on us. Yung unwavering, yung hindi natitinag. Kahit sino pa yan. Sabihin natin, si Satan ba yan? Yung weaknesses natin, yung mundo man, o yung mga, yung kamatayan. Amen? Hindi tayo matitinag sa kanyang hawak. Kaya, ano yung conclusion? Ano ba yung minimin ng scripture na to?
sa atin ngayon. Unang-una, minimin dito, no, yung ating confidence sa salvation. Dahil sinalba na tayo, dapat meron na tayong kumpiyansa. If you are truly one of Jesus Christ's sheep, you can live with absolute confidence in your eternal salvation. Oo nga naman. Wala na yung worry sa buhay mo. Kahit ano mang trials, ano man yung mga circumstance na ibinibigay, amen, be a positive. Kasi bakit? Doon tayo minomold at doon malalaman kung ano yung pundasyon, kung saan ka rooted. Amen? Kasi your security is not in your hands, but in His power. Amen? So, pangalawa, freedom from fear. Na dapat may kalayaan tayo sa takot. Kaya sabihin natin, nandyan si Bill 30, nandyan si Judith, nandyan si Manny. Lahat. Amen? So, now, pagkalayaan sa takot, no, fear, freedom from fear, this is a promise, frees us from the paralyzing fear of losing our salvation. We are secure not because we are good enough, but because He is faithful. Kahit sabihin natin, nandyan lang lahat ng bagay sa iyo, pera, kayamanan. Kapatid, kung sabihin ko sa iyo, magkakasakit ka sa puso. Kahit sabihin natin na koma ka, pera mo hindi makapagbigay ng healing yan. Yung mansion mo hindi makapagbigay ng healing yan. Kaya sinasabi rito, but because He is faithful, pag palagi kang nalalangin, kapatid, there's an answer to you. Ipa-healing ka niyan. Amen? Merong mga kasagutan yan sa buhay mo. Breakthrough man yan, finances, di ba? Gusto mo naman ng kalakasan. Kaya hindi nababase kung ano yung mga gawa natin. Kaya sabi nga sa book of Ephesians, di ba, chapter 2, 8-9 ba yun na, kaya pananampalataya ang binabase para hindi ka makapag-boost kung ano yung meron sa'yo. Amen? So now, makapagbigay din, no, ng encouragement o minimin sa atin ngayon. Pangatlo, yung makapag-motivation tayo for discipleship. No? Na matuto tayo na sumunod at makapaghayo tayo ng mga tagasunod. Amen? So this security does not lead complacency, but to greater devotion. So dapat, no, meron ka talagang relasyon kasi devotion eh. Doon tayo, no, naka-rooted. Because we are so deeply loved and securely held, we are freed to follow Him with a greater abandon, to listen more intently and to live more fully for Him. So, dapat yung buhay natin, no, nasa Kanya kasi Siya yung, no, nangunguna sa buhay natin. Doon tayo kumukuha ng mga access kung ano yung gusto ng mga tagasunod niya. Amen? Lalo na tayo ay sinusundan na. Nagdi-disciple na tayo. Amen? At lastly, na minimin dito, yung assurance in trials. Meron tayong katiyakan sa lahat ng ating pagsubok, no? Sabihin natin problema. Amen? Even sa sinasabi natin worst o chaos sa buhay natin, merong assurance. So, when life's storm rages, when doubt creeps in, when the enemy whispers lies, remember the unbreakable grip of shepherd. Amen? I-remember lang natin, kapatid. Lalo na this is your first time na makinig sa salita ng Diyos, merong pinapaiwatig sa'yo. Kapatid, read Bible, know Jesus, search Jesus. Di ba? Madali na lang ngayon, di ba? Kung meron kang data, kung meron kang wifi, kapatid, kahit gaano kaluma yung cellphone mo, makaka-search yan. Who is Jesus? What is the promise of Jesus Christ? Di ba? Kung meron kang physical Bible, kung hindi ka marunong sa mga gadget, go to church. Libre po manghingi ng Bible dun. Imposible hindi ka pagbibigyan ng Bible. Amen? So now, assurance that you are in His hand, na
Hindi lamang sa capability mo o sa ability mo, kundi nandyan ka sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. And nothing can snatch you away. Hindi ka mananakaw ng gaano kalayo, bagkus nandyan ka lang malapit sa Kanya. Yun yung maganda. Kung meron kang shepherd, who is shepherd? Our Lord Jesus Christ. Amen? So let us cling to this glorious truth today. Amen? So ano yung conclusion talaga? Ito, no? May we strive to be those who genuinely listen to His voice, who rejoice in being known by Him, and who faithfully follow where He leads. So, naway, no, pagsikapan natin na maging mga taong tunay na nakikinig sa Kanyang tinig. Amen? Pagsikapan po natin yon na dapat tunay tayo nakikinig. Hindi lamang na pag nagsabi, knock, knock, who's there? Di ba? Dapat pag sinabi ng ating Diyos, knock, knock, Jesus, ikaw pala yan, pasok. Di ba? Kasi naghihintay lamang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Naghihintay siya sa pintuan ng ating puso. Amen? At dapat, no? Dapat na nagagalak tayo na makilala siya. Maging sa tinig pa lamang niya. At matapat tayo na sumusunod kung saan siya patungo. Alam na natin kung ano yung patutunguhan nating Panginoong Jesucristo. No? Nagmi-minister siya His gospel. Gospel ng kanyang Ama. To His mission. Amen? Kaya ginaganap natin to every weekend, di ba? Meron tayong fellowship, meron tayong mga group cell, no? Bible study, prayer meeting. Kasi yun po yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. At doon po nabuo ang kanyang 12 disciple. Kaya hanggang ngayon, amen, ang salita natin Panginoon ay nalalako. Way back 2,000 years ago. Dapat pagsikapan natin at tapat tayo, amen, at dapat sumusunod tayo. Be an obedience Christian. Kasi meron iba sa atin, I believe, but hindi tayo nag-obey. Dapat, must be a dual force na if we follow, we believe, then we need to obey. Amen? Para, makikita din sa ating ibang tao na karapat-dapat na sundin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, for doing so, no, we experience the profound o malalim, yung malalim na everlasting security of being forever in the unbreakable grip of our good shepherd. Kasi yun naman talaga dapat yung punot dulo dito no, na sigurado tayo into eternity. Di ba? Na hindi talaga mawawasak. Hindi tayo mawawasak sa kamay ng ating Diyos. Except na lamang kung wala tayong Kristo. Talagang kahit na sabihin natin hindi mawawasak yung pag-grip, bagkus ikaw yung tawag ito, na nagbabaliwala o yung tipong tumatakas talaga, no? O nag-flee away tayo. Amen? Lumalayo. Amen? So, pag nandiyan na tayo sa kamay nating Panginoon, siya na yung nagpapastol sa atin. Amen? Siya na yung, no, na naglilid sa atin. Kapatid, ang gagawin mo na lamang ay maging active ka na Kristiyano. Kasi pag active ka na Kristiyano, kilala mo na, alam mo ng kanyang boses, kilala mo na siya, at wala kang pag-aatubili, yes Lord agad. Amen? So, tayo po tumayo. Tayo manalangin pangwakas. Pasalamatan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sa kanyang mga salita na kanyang binaba para sa atin. Amen? At maraming salamat sa bawat isa at sa online na patuloy na nanonood. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. At dinako mo kami sa iyong bahay panambahan, sa iglesia nito, Panginoon. At sa buhay ko, Panginoon, na iyong ginamit. Maraming salamat, O Diyos, sa patnubay at gabay at yung anointing of the Holy Spirit, Panginoon, na nawa yung mga lumalabas sa aking panglawi, Panginoon, ay magbigay ng bless, healing, and deliverance
sa lahat ng mga kapatiran at to encourage sa buong Iglesia, Panginoon, na nakikinig na mayroong pag-asa pa sa buhay na patuloy na tayo lumalakad sa mundong ito. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Gracious Shepherd, our Shepherd, Jesus Christ. Oh God, we thank you. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa mga incredible na promises mo, na yung mga sinasabi mo na walang makakaagaw, hindi makakawasak sa iyong paghawak. Ito yan. Lagi naming pinasalamatan, Panginoon, at sa pag-remember mo sa iyong mga salita na knowing us for loving us, na nakilala mo kami, Panginoon. Nakilala mo kami, O Diyos. At yung patuloy mo na pagmamahal, patuloy na pagkatok sa aming bawat puso. Nagpapasalamat kami, Panginoon. At meron kaming tainga na patuloy na nakikinig sa iyong pangungusap. Nawa, Panginoon, na tulungan mo kami na matune kami sa iyong boses. Dahil alam namin na maraming boses ang mundong ito. Baka mapariwara kami, baka makuha kami na ng mga kasungalingan o ng gawang kaaway. Help us to tune our ears to your voice, O God, and to follow you faithfully, and to rest in your perfect security, O God. Into your hand, Panginoon, amin po ito na binibigay sa iyo, Diyos. Dahil alam namin na nakamta na namin yung eternity, eternal life na iyo pong piniprepara sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa mga leaders, pastor, na nag-encourage sa amin. Kasi isa po sila sa mga shepherds na ayaw na mawala ang kanyang mga nasasakupan, ang kanyang mga tupa. At patuloy nag-i-encourage, nagpapalo kung kami po ay napapariwara. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy yung patnubay at gabay na patuloy mo kami na pinapabanal at patuloy na tinutuwid. Dahil alam namin na yung buhay ng hell ay hindi para sa amin. Ang buhay na amin pong ninanais ay yung buhay na iyo pong piniprepara sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin to dinudulog at tinataas ang iyong pangalan sa matamis na pangalan ni Jesus at sa banal na gabay ng banal na Espiritu Santo at lahat ng anak ng Diyos na kanyang tagasunod ay magsasabi ng Amen. Amen. Maraming salamat. Shalom, shalom. God bless, people of God.